Nanotice ko sa dashboard ko, ayan. Nanotice nyo ba? Nagbi-blink yung D. Okay, codes found, dalawa. Naku, nangyari dito? Kagabi, nung pinar ko to, wala naman to. Yung result ito guys, ayun, nawala na yung D. Hindi na nagbi-blink yung D. Hello, what's up guys? So, eto at may bago na naman tayong issue na kailangang i-solve sa sasakyan natin. Kasi kaninang umaga, gagamitin ko tanong sasakyan na to. At may nanotice ako biglang mali. Parang may mali. Nung try ko nung i-on yung sasakyan, nanotice ko sa dashboard ko, ayan. Nanotice nyo ba? Nagbi-blink yung D o yung drive na ilaw nung sasakyan na to. Kagabi, nung pinar ko to, wala naman to. So, kaninang umaga, nung try ko na siyang gamitin, ayan, biglang nagganyan. So, I don't know kung anong nangyari dito. So, ito, meron naman akong scanner dito. Try kong i-scan yan. Bakit ganyan? Pero sa pagkakaalam ko, parang hindi yata cover nito yung mga transmission issue. Kasi kapag ganyan, may issue sa transmission yan, guys. Yan o, nagbi-blink yung D. Pero try ko pa rin, baka may makita kung anong error code na pwedeng makita nito ng ating scanner. So, tignan natin. I-scan ko to. So, tara. Okay, so ito. Try nating gamitan ng scanner natin. Ito, mumurahin lang to guys. Nasa 700 something yung scanner natin. Ayan. So, titignan natin kung may makikita ba itong ganitong klaseng scanner na yan, nakablink nga yung ayan, on natin yan, so nabiblink talaga. Kagabi wala to. I don't know, iwan ko bakit ganyan. So ito, balik tayo dito sa scanner natin. So nakauna yung key. Diagnose tayo. So diagnose. Okay. Scanning. Yan. Okay, codes found, dalawa. Naku, nangyari dito? Mayroon dalawang codes. Sandali focus ko lang Maganda rin pala tong scanner na to. Focus ko lang, sandali. Ayan. So, mayroon dalawang codes na nakita. So, read codes tayo. Ayan, reading. Okay. Ano ba yan? Ayaw makita sa ano. So, input turbine, speed sensor A, circuit. Okay, speed sensor. Ba't ganun? Yung pangalawa, manufacturer control. So, yung error code is P0715. Input turbine, speed sensor A, circuit. Yung isa is manufacturer control. That's P1768. Okay. So, sige, titignan natin to. Actually, may na-notice na ako doon sa ilalim ng sasakyan kanina. Sandali Yeah, okay guys. So, kanina kasi, bago ko pumunta ng trabaho, yun na nga, gagamitin ko sana to kanina. Kaso yun nga, nabiblink yung D. So, ito, tingin-tingin ako sa ilalim. And, nakita ko, ito guys, yan. Nginat-ngat ng aso ko, yung mga wire na yan. Yan So, yun nga, kasi nga, kagabi, okay naman to, wala namang problema. Pero, nung kaninang umaga, nung tinignan ko, yan na yung nangyari. So, yan yung possible na issue. Maybe yan yung sa speed sensor na tinutukoy ng scanner natin kanina. And, hindi ko lang alam yung sa manufacturer problem na sinasabi ng ating scanner. Pero yan, so titignan ko muna yan guys.
kung masosolve ba pag nai-connect natin yan. So, tara. Okay, so yung salarin is ito. Yan. Isang Dutch Hound na aso. Na sobrang napakakulit. Ayan oh. Yan yung nagngat-ngat. So anong gagawin natin dito sa aso na to? Siguro, gagawin kitang aso sena, no? Ha? Bakit mo kasi ginawa yun? So, yun guys, titignan natin. Try ko munang pagdugtong yung wire muna. Try kong i-check muna yun. And tignan natin kung mawawala yung code na yun. Kasi dalawa yung speed sensor circuit and manufacturer something may error na ganun. So, yun muna yung pinaka-uunahin natin, yung physical na nakikita natin. So, tara. Okay guys, so bago natin galawin yung mga wires na yon, of course, magtatanggal muna tayo ng battery terminal. Kasi nga, electrical yung gagalawin natin. So, mas maganda yung safe tayo, di ba? And, of course, mas safe din yung sasakyan para iwas tayo sa short circuit or anuman. So, magtatanggal tayo ng negative terminal ng battery, saka tayo galaw doon sa electrical part ng ating sasakyan. Okay? Ayan guys, so nagtanggal ako ng gulong para mas maliwalas yung paggalaw natin dito. So ayan oh. Ay nako, klaseng aso to. Ayan oh. So putol yung dalawang wire. Ito yung terminal. So hopefully pag naibalik natin tong mga putol na to, maghanap pa tayo ng ibang putol dyan. Kasi yung iba open na yun. Kasi nga nginat-ngat eh. Ulo kong aso to ah. Yan oh, open wire. And yung iba is talagang na yun. Nag short circuit yata. Nako. Iba namang aso to. So anyway, tignan na natin. Tatanggalin natin tong terminal. Ayan, so mag-joint lang tayo dito. Kasi wala naman akong available na socket kagaya nito na on the spot. So gagawin ko, of course, babalik ko lang and check natin kung maging okay. Sana maging okay, Kasi di pwedeng matenga yung sasakyan ginagamit ko kasi araw-araw to, may estudyante kasi ako, araw-araw trabaho. So hindi pwede. So, gagawa ko muna ng paraan to. Join ako dito. Then, titignan natin. And of course, gawa ko na ng paraan to. Yung iba na may mga kinagat niya na, ayan, open na, gawa lang natin ng paraan yan. So, tara. Okay, yan guys. So, yung pinakamainam na gawin kapag ganito, na kagaya nito, is naputol yung wire. So, pinakamainam na gawin is hihinangin talaga natin kasi para mas matibay yung pagkadugtong. Kasi kapag hindi natin hininang to, hindi maganda yung magiging dugtong niya. So, there is a possibility na luluwag siya. Pero, kagaya niyan, kapag hininang natin, kagaya nito, sigurado po yung pagkadugtong natin. 'Di ba? So, eto, buti na lang at meron pang naiwan yung mga color coding ng wire. So, sigurado naman tama to. Gagawin lang natin, joint muna natin to. Hinang lang. Yan. Ayan. So, habang wala pa tayong bagong socket kagaya nito, so ito na muna yung gagawin natin. And of course, although temporary siya, pero just make sure na matibay din yung pagkagawa natin. Okay? Okay, ayan. So, nahinang na natin ng mabuti. And, ayan. Nalagyan na rin natin ng tawag nito, electrical tape. So, ayan. Meron na rin tayong chance na mag-check ng mga wirings niya. So, lahat, check ko na lang to, pati yung mga connections. Kasi dito, sa nakikita ko, meron din mga dugtong-dugtong. So, siguro, ihinangin ko na lang lahat. Arrange ko yung wire, balik ko to, and mag-scan tayo ulit. Okay? Ayan, okay guys. So, medyo, inabot na tayo ng hapon kasi nga, napakaraming wire pala yung nginat-ngat ng aso. So, eto, ayan, at na-arrange na natin.
And napagdugtong-dugtong na rin natin, naghinang tayo. So eto, tatry na natin, at least lahat na solve na natin. Lahat na joint ko na, in-arrange ko na rin yung wire kasi nga sobrang nawasak dahil sa pagkangat-ngat ng aso natin. So magte-test tayo, babalik ko yung battery, then tignan natin kung may error pa ba o wala na. Tara! Okay, ito, at naibalik na natin yung battery. Hindi lang muna natin hihigpitan kasi nga magta-try pa lang tayo. Importante na connect na po doon. And moment of truth, guys. So, medyo inabot na tayo ng gabi. Sana maging okay. Okay, so ito yung susi. On natin. Yan. Okay, so medyo magandang yung result ito, guys. Ayun, nawala na yung D. Hindi na nagbi-blink yung D. So medyo maganda to. So ngayon, gagawin natin siguro ulit tayo, mag-scan tayo ulit. Mag-scan ako ulit ng OBD. Scan natin kung andun pa yung trouble. Okay? So at maglalagay ako ng ilaw kasi medyo madilim. Yan, okay. So ito, may ilaw na. So scan ulit tayo. Lagay tayo ng OBD and check natin kung andun pa yung of course on natin yung key. Syempre nawala na yung D, wala naman siyang check engine, guys, pero yun nga kanina umiilaw yung D. So ito, mag-scan ulit tayo, magda-diagnose tayo. I don't know, parang ayaw makita, no? Ito. Yan. So diagnose. Right, connecting. Okay. Check natin. Codes found 0. Yun naman pala. Wala nang code. So, try natin i-read codes. Kung meron, reading codes. No codes are stored in the mode. Yes, thank you Lord. So, yan guys, at maganda at na-solve yung issue. Yung nga, nginat-ngat lang pala nung aso natin yung mga wiring. So, yung codes kanina is tawag dito yung speed sensor and saka yung may isa pa. So, yun, kasama na yun, nawala. Kasabay nung pagbalik natin nung mga wiring. So, ayan.